Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat, lalo na sa mga bumubuo ng napakaganda at nakaka-excite na channel na ito. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jag from Puerto Princesa City, Palawan. 23 years old at nagtatrabaho bilang checker sa SM City, Puerto Princesa. Papa Dudut, matagal ko nang iniisip kung tama bang i-share ko ang experience ko o hindi. Kasi hanggang sa ngayon, nangingilabot pa din ako kapag naaalala ko. Pero sa totoo lang, noong una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga multo, elemento, aswang o kung ano man dyan. Never ko pa naman kasing na-experience yung makakita ng mga ganong bagay na naranasan ng iba sa inyo. Feeling ko kasi, yung iba ay gumagawa lang ng kwento para may maikwento. At yung iba naman, baka tinatakot lang ang sarili. Pero Papa Dudut, nagkamali pala ako sa lahat ng inakala at paghuhusga ko. Dahil hindi ko inaasahan na darating pala ang araw na mararanasan ko ang pangyayaring hindi ko man lang inakalang posible palang mangyari sa totoong buhay na munti ko nang ikabaliw. Kaya nagdesisyon akong i-share na lamang para kahit paano ay makonquer ko ang fear na dala-dala ko hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng kwento. Ito na nga, natatandaan ko pa ang eksaktong date na yon. Friday, October 13, 2017. Saktong Friday the 13th, ang sabi nila ay malas daw kapag ganon. Tapos ay bawal daw magkwentuhan ng nakakatakot o manood ng horror o kung ano paman. Hindi ako naniniwala sa kasabihang yon, Papa Dudut. Around 7 p.m. kakatapos ko lang manood ng movie na Friday the 13th. Alam niyo ba yung palabas na yon? Ito yung movie na may nakasuot na maskara, yung killer doon. After manood ay nagpa siya akong magsaing habang hinihintay ko ang pinsan ko. Madalas na gano'n ang eksena kasi madalas na dalawa lamang kami ng pinsan kong si Opal ang naiiwan sa bahay. Halos palagi kasing wala si Papa sa bahay dahil sa trabaho niya. Si Mama naman ay bisibisihan din palagi tapos that time ay wala din siya dahil pinauwi siya sa lugar nila. Kinabukasan pa daw ang balik. Aalis din sana ako noon kasi may lakad kami ng mga barkada ko kaya lang ay magpapaalam pa lamang ako ay niratrata na kaagad ako ng sermon ng nanay ko. Kako kung nag-iisip daw ba ako. Alam ko naman daw na walang kasama ang pinsan ko sa bahay. Bakit ko daw iiwanan? Baka daw kung mapaano. Di ako itong instant kuya. Oo na lang. Papadudod sa amin na muna kasi tumutuloy si Opal. Malapit lang kasi ang school na pinapasukan niya sa bahay namin. Second year college na siya. So ayun, back to the story, nasa kusina ako noon nung dumating nga si Opal. Ay kuya, bati niya at yumakap at bumeso-beso pa sa akin. Then after sinabihan ko siya na magpalit ng damit kasi kakain na nga kami. Dumiretso naman siya sa kwarto niya. Pagkamaya-maya pa lalabas na sana ako para bumili ng lutong ulam sa tindahan kaya lang ay bago pa man ako makalabas ay nakita kong nakaawang yung pintuan ng kwarto ni Opal. So ako inisip kong tapos na siyang magbihis. Kaya sinilip ko siya para gulatin sana. Nakita ko siyang nakatalikod sa may pintuan at nakatayo lang at nakasuot pa din ang uniform niya. Kaya imbis na gulatin ko ay sinabihan ko na lamang siya na, "Hoy Opal, magbihis ka na dyan."
Ano pa yung tinutunga-tunga mo dyan? Maya-maya lang ay kakain na tayo. At saka isarado mo yung pintuan mo. Kababaeng tao nito, hindi marunong mag-lock. Pagkasabi ko noon ay lumingon siya ng dahan-dahan sa akin at nakangiti, and in just a glimpse of an eye ay nasa harapan na siya ng pintuan. Kitang-kita ko pa yung paglingon niya tapos ay bigla-biglang nasa harapan ko na. Ilang hakbang pa kasi dapat yon bago makarating sa pintuan. Nagulat at natakot ako sa kanya noon at hindi ako nakareact kaagad. Pero nung nagsalita na siya ng sige po kuya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko kasi kung nasaniba na ba siya o kung napaano na. Inisip ko na lamang na baka hindi ko lang siguro napansin na lumakad siya noon. Baka napraning lamang ako dahil sa napanood ko. Kaya nagpaalam na muna ako na bibili lamang saglit. Tapos nung pagbalik ko ay dumiretso na kaagad ako sa kusina para maghain na. Kuya Jag, tawag niya sa akin. Ano yun Opal? Sigaw ko naman mula sa kusina. May ipapasuyo sana ako sa iyo. Sagot naman niya. Ano nga yun? Pasigaw ko ding balik na tanong sa kanya. Paabot ng kutsilyo kuya. Sagot niya. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Ha? Bakit? Aanuhin mo yung kutsilyo? Tanong ko naman. Busy kasi ako noong maghain. May paggagamitan lang ako. Misteryosong sagot niya sa akin. Hindi ko na nga inisip kung ano ang paggagamitan niya. Basta ako ay kinuha ko ang kutsilyo at iaabot ko na sana sa kanya. Nakadungaw lang siya ng bahagya sa pintuan ng kwarto niya at medyo labas yung balikat niya. Kaya alam kong wala pa siyang suot na pangitaas. O kung meron man ay baka nakatube lang siya. Tapos ay napansin ko din na parang ang putla niya. Yung parang may sakit. Tapos yung mga mata niya ay parang nanlilisik. Pero normal lang naman siyang nakatingin sa akin at nakangiti. Pero yung pagkakangiti niya ay pa-half smile lang. Ang weird ng pakiramdam ko noon, nakaramdam ako ng kilabot. Nasa ganong eksena kami noon nang may marinig akong boses galing sa labas. Kuya! And at this point ay nagulantang ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil yung narinig kong boses ay mula sa labas. Na boses ng pinsang kong si Opal. So sino yung kaharap ko? Sino yung kausap ko? Yung kabesohan ko at yung yumakap pa sa akin kanina. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang tumakbo pero hindi ako makagalaw. Naisip ko pa noon na akala ko ba kapag natatakot ang tao sa mga multo o elemento na nagpapakita sa kanila ay magagawa pa nilang makatakbo at makakilos. Pero ako ay hindi ko magawa. Na-paralyze ako. Pakiramdam ko noon ay hindi ako lalaki at halos maihina ako sa sobrang takot ko. Papadudot pinilit kong makalingon man lang para tuluyan kong makita yung pinsang ko na papasok pa lamang sa pintuan. Tapos nung na-confirm kong si Opal ngayon, hindi ko sinasadyang mabaling ulit ang paningin ko sa kwarto ng pinsang ko. Naging bala ko kasi nandun pa din siya. Ang lawak ng pagkakangiti niya. Pero nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ko na kinaya yung takot ko noon na para na akong mahihimatay. Pero pasalamat na lamang ako at nagawa ko pang makatakbo at mahila palabas yung pinsang kong si Opal. Nakakapasok pa lamang. Para na akong mababaliw noon. Di ba nilang matawag na duwag o bakla basta makalis lamang kami ng pinsang ko sa bahay. Bilisan mo, ang sabi ko habang hila-hila ko ang pinsan ko. Bakit ba kuya? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam ang tawag doon pero parang carbon copy mo siya. Nasa loob siya ng bahay. Sagot ko sa kanya habang nagtatakbo kaming pareho. Malapit na kami sa gate noon pero parang ang hirap-hirap nang hilahin ng pinsan ko. Parang ang bigat-bigat niya. Bakit kuya? Ayaw mo bang makipaglaro sa kanya? Tanong niya sa akin, naramdam kong hinihila din ako pabalik sa loob ng bahay. Na-weirduhan ako noon sa aking mga narinig. Pero binaliwala ko lamang yon noong una. May masamang espiritu sa loob ng bahay. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko noon nang mapamura ako. Ang lakas ng sigaw ko noon nang paulit-ulit. Laking takot ko noon nang makita ko yung Opal na kanina ko palang hila-hila ay mukha ng nasapian. Naka face to face ko siya at para siyang naka-zoom in sa paningin ko.
Maugat yung leeg niya pati yung parte ng noo niya. Mapula yung mata, matutuli sa mga ngipin. Maputla ang kulay niya pero ang masakla pa doon ay dalawa na silang nakikita ko sa harapan ko. Papa Dudut, tumutulo na ang luha ko noon sa takot. Pero pinipilit ko pa ding maitulak yung pangalawang carbon copy ng pinsan kong nakahawak sa akin. Palabas na ako ng gate noon nang makita kong may isa pang opal na pasalubong sa akin. "Kuya, na paano ka?" tanong niya sa akin. Kaya nung akma niya akong hahawakan ay naitulak ko na talaga siya ng sobrang lakas dahil sa sobrang takot ko na rin. Wala na akong pakialam noon basta makalis na ako sa bahay at makapunta na sa bahay nila Tita Amari na kapatid ni Papa. Medyo mga 10 bahay ang pagitan mula sa bahay namin. Takbo lang ako ng takbo noon, lumilingon-lingon pa ako noon pero sa kasamaang palad ay nakita kong hinahabol ako ng 3 carbon copy ng pinsan ko at tinatawag pa ako. "Oo, Papa Dudut, confirm na yung pangatlong opal ay isa ring carbon copy na masamang espiritu o kung ano man ang tawag doon." Paspas takbo na ako noon kasi bigla akong natisod at nadapa. Yung baba ko ay sumadsad pa sa semento. Puro dugo din ang braso at tuhod ko. Ang pangit kasi ng pagkakadapa ko noon. Plakda talaga. Pero hindi ko ininda yung sakit. Tumayo lang ako kaagad at tumakbo na naman. Narinig ko pa yung tumatawa yung 3 carbon copy ng pinsan ko at nakasunod pa din sila sa akin. Hanggang sa makarating na ako kina Tita Amari. Takang-taka sila sa akin kung bakit daw ako putlang-putla at may mga dugo pa. Hindi ko na nasagot yung tanong ng tita ko dahil nagdilim na bigla ang paningin ko. Inimatay na daw pala ako noon. Ang huli kong naalala noon ay tinanong ako ni tita tapos ay nakita kong papasok yung isang carbon copy ng pinsan ko sa pintuan. Nasundan niya ako. Nang nagkamali ako, ilang minuto din akong hindi makausap. Pero nung medyo nasa katinoan na ako ay nalaman ko kay tita na tunay na opal na pala yung pumasok sa bahay kasabay ko. Pauwi na siya noon nang makita raw niya akong tumatakbo papunta sa bahay ni Tita Amari. And to my surprise ay nakita rin niya ang humahabol sa akin. 3 mga itim na anino na kamukha raw ng Dementors sa Harry Potter. Natakot siya sa kanyang nakita kaya hindi na siya umuwi pa ng bahay. Pero that time hindi na muna siya ipinaharap sa akin. Kasi nung siya na sana ang magpapainom sa akin ng tubig ay pagkakita ko daw sa kanya ay para daw akong baliw na sigaw ng sigaw at nagtalakbong pa ng kumot. Kaya pinakalma na muna nila ako at pinagpahinga. Doon na muna kami natulog kina tita. Kinabukasan ko pa na ikwento ang mga nangyari sa akin. Medyo okay na rin ako noon. Sakto din na nandun na ang parents ko. Akala ko ay hindi sila maniniwala pero nung naikwento ko, pare-pareho na kaming nakitulog na muna ulit kina tita. Hinintay lang namin ang 2 araw para mapabilisengan ang bahay namin. Makalipas nga ang ilang linggo naka-move on din ako at inakala ko na tapos na ang kababalaghang yon sa buhay ko dahil napabilisengan na namin ang bahay. Samantala bago magpasko ay umuwi na si Opal sa bahay nila. Pero may pumalit sa kanya na 2 pinsan ko, isang babae at isang gay na parehong nag-aral ng college. Pero yung gay kong pinsan si Dexter ay pumapasok sa school na nakamotor. May kaya naman ang pamilya ng 2 pinsan kong yon. Pero mas pinili ng mga magulang nila na sa amin na lamang mag-board para may guardian at hindi mapariwara ang 2 pinsan ko. Samantala isang araw ay wala si Dexter dahil may pinuntahan ito at yung ate lang niyang si Carol ang kasama ko sa bahay. Pero umalis din noon si Ate Carol at nagpaalam siya sa akin na pupunta daw siya sa palengke at maghintay lang daw ako. Kaya yon, naghintay ako. Mamayang kaunti dumating si Dexter habang nasa kwarto ako. Pareho kami ng kwarto ng gay kong pinsan. Pero ang ipinagtataka ko ay wala akong narinig na motor at pasimple akong sumilip sa bintana pero natuklasan kong umuwi siyang walang dalang motor. Kahit helmet niya ay hindi niya dala. Pero hindi ko na pinansin yon nang binati niya ako at nagkwentuhan kaming 2 doon sa kwarto. Pero Papa Dudut, may napansin akong something creepy sa movements ni Dexter at sa paraan niya ng pagsasalita. Like tititigan kanya ng matagal tapos ay biglang ngingiti at sobrang creepy niya talaga. Nang biglang nagpaalam siya sa akin na iihi siya
Noong time na yon ay usong-uso pa ang Arinola. Yung doon ka iihi kung hindi muna kayang magpunta sa CR. Yung Arinola namin ay nasa kwarto lang namin at ang sabi niya sa akin, "Jag, pumikit ka muna kasi iihi lang ako." Siyempre pumikit ako pero Papa Dudut nagtaka ako kung bakit ang tagal niyang natapos. Mga 3 minutes na akong nakapikit kaya nagpa siya na akong dumilat. Pero wala na siya at yung Arinola ay nasa mismong lagayan lang at hindi nagalaw. Kaya nagtry akong hanapin siya sa labas at sa ibang bahagi ng bahay pero wala talaga siya. Mga 5 minutes later ay narinig kong dumating ang motor ni Dexter. Sakay noon si Dexter at si Ate Carol. Naging bala ko at muli na namang kinilabutan sa na-realize ko. Hindi si Dexter yung unang dumating sa bahay kaya pala wala akong narinig na pumaradang motorsiklo. Mabilis akong buwaba noon Papa Dudut at noong pinapasok ko sila ay agad akong nagtanong sa kanila. At doon ko nalaman na pagkatapos mamalengke ni Ate Carol ay natsyempohan niyang dumaan si Dexter kaya sumabay na siya sa pinsan ko. Nang mga sandaling yon, natulala lamang ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako dahil bumalik ang masamang espiritong mahilig mag-carbon copy ng mga pinsan ko. Sa puntong yon ay napaiyak ako sa takot. At nung nagtaka sila kung bakit ako umiiyak ay doon ko ikinuwento sa kanila ang na-experience ko. Lumipas nga ang ilang araw ay lagi ko nang nakikita yung shadow ni Dexter ay hindi pareho ng motion sa body niya. Like parang ibang tao yung anino niya. Sinabihan ko siya about sa mga kababalaghan na nakikita ko sa kanya kaya palagi na siyang nagsisimba at lumipas nga ang ilang buwan ay nawala na yung mga nakikita ko. Pero hindi ko makuha ang magpakakampante. Napaisip ako, ano ba ang mali? May problema ba sa mga pinsan ko? O sa mismong bahay na tinitirhan namin? O baka naman nababaliw lamang ako? Ewan ko Papa Dudut. Sa totoo lang ay gulong-gulo pa rin ako kasi nakakita pa rin ako ng mga carbon copy ng mga mahal ko sa buhay. Itong recently lang ay na-meet ko ang carbon copy ng mama ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpa-check up sa mental hospital? O dapat na ba akong lumapit sa pare o sa albularyo? Sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa lang, nagkomento o magkokomento, negative man yan o positive ay nagpapasalamat po ako. At sa lahat po na nagbibigay ng opinyon o may kaalaman sa kung anong elemento ang nagpapakita sa akin ay magbigay ng advice sa akin at babasahin ko po ang inyong comments at tatandaan ko po. Thank you so much at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jag. Maraming salamat Jag sa pagpapadala mo ng iyong tunay na experience sa aming programa. Ang iyong kwento at naranasan ay isang case of doppelganger. Marami na tayong naitampok na ganito at ayon sa mga espiritista at mga eksperto sa paranormal, ang mga doppelgangers or carbon copy ng mga taong kilala natin ang pinaka-common na paranormal beings na pwede mong maengkwentro. Ang doppelganger ay salitang German na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay double walker. Sinasabing kapag nakakita ka ng replika ng isang taong kakilala mo o mismong sarili mo sa isang lugar, ito ay masamang pangitain o signos ng isang kamalasan o kamatayan. At ayon pa nga sa mga researcher ukol sa bagay na ito, 2 bagay ang maaaring tumugon sa mga katanungan ng mga taong naniniwala dito. Ito ay ang espiritual na paliwanag at ang siyentipikong pag-aaral ukol rito. Maraming paniniwala sa kung ano ba talaga ito. Ang iba ay pinaniniwalaang ang mga doppelganger ay mga kaluluwang ligaw na nais pa ring manirahan sa ating mundo. Ginagaya nila ang mukha ng tao at nagpapanggap upang maipahatid na sila ay narito pa rin sa mundong ito na ating ginagalawan. Ang iba namang mga tao ay nagsasabing ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang doppelganger. Lumalabas ang doppelganger kung ang taong pinanggagalingan nito ay kadalasang malungkot at problemado at nagiging sanhi upang maglabas siya ng negatibong enerhiya. Kung ang taong ito ay lalong nagiging malungkutin, bunga ng suliranin at para bang nawawala na siya ng lakas upang gawin ang mga bagay na ginagawa niya noon, ang doppelganger niya ay humihiwalay sa kanya at nagtutungo sa mga lugar na matao kung saan ay ramdam niya na siya ay hindi nag-iisa. Umaaktong normal na tao, ginagawa ang mga bagay na hindi mo nagagawa tulad na lamang
ng pamamasyal at pakikipagbatian sa iyong mga kakilala. Kaya merong mga pagkakataong pamilyar ang mukha nila sa iyo kahit iyon pa lang ang pagkakataon na kayo ay nagkita. Dahil baka hindi naman talaga ikaw ang nakita niya kundi ang iyong doppelganger. Ay naman sa paniniwala ng ilan, kapag iyong nakita ang iyong doppelganger ay isang babala ng kamatayan ito. Kaya nararapat kang mag-ingat. Sino man ay maaring makakita ng doppelganger, ngunit hindi lahat ay iisiping totoo ito. Sapagkat maaaring ang iba ay akalaing namamalikmata lamang sila. Wala man itong scientific basis ay masasabing totoo ito. Dahil kung hindi, bakit may mga taong nakaranas na makakita nito? Ikaw, hihintay mo bang makita ang sarili mong carbon copy o doppelganger? O sapat ng patunay ang mga taong nakakita nito? Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na mga kwento. Ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Abangan din ang aming mga t-shirts, merchandise na malapit nyo nang mabili bilang souvenir ninyo sa aming programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.